Nagsisimula ang kwento sa isang batang nagngangalang Errol, nakaupo kasama ang kanyang pamilya habang kumakain ng tanghalian. Namangha ang kanyang ama sa kanyang panatag na asal, at inamin na hindi siya nakatulog magdamag sa kakaisip kung anong uri ng bayani ang matatanggap ng kanyang anak. Ang kanyang ina, abot langit ang tuwa, ay nagpahayag ng pananabik, samantalang ang kanyang nakatatandang kapatid na babae ay kumpiyansang sinabi na malalampasan niya ang lahat ng kanyang mga kaedad. Sang-ayon naman ang kanilang ina, kumbinsidong maakit ng kanyang karisma ang bawat babae, bagay na ikinaalangan ng kapatid niyang babae, natakot siyang mawala ito sa kanya. Ngunit nananatiling mapagpakumbaba si Errol, naniniwalang hindi siya higit pa sa isang karaniwang bata. Sa kanilang mundo, ang mga hero class ay mga biyayang ibinibigay ng Diyos sa mga bata sa edad na 10, na nagbibigay daan para makapagsanay sila sa mga natatanging kakayahan. Pagsapit ng inaasam na seremonya ng basbas, lahat ng estudyante ay nagtipon sa paaralan habang sinimulan ng pari ang ritual sa unang bata. Ipininid ng pari ang kamay sa noo ng bata at agad na lumitaw ang bisyon ng apoy at mga maso, na nagpapakita na ang kapalaran ng bata ay maging panday. Labis ang tuwa nito at agad na bumalik sa kanyang ama. Nagpatuloy ang pari sa mga natitirang estudyante. Sa wakas, dumating ang oras ni Errol. Iginiit ng kanyang kapatid na tiyak na makatatanggap siya ng pambihirang basbas. Lumapit siya sa pari habang naghihiyawan sa tuwa ang kanyang pamilya. Samantalang nagbulungan ng inggit ang mga nakapaligid. Naniniwala si Errol na maaaring mamana niya ang mga mataas na uri ng klas ng kanyang mga magulang, si Farah, ang prinsesa ng espada, at si Leon, ang dakilang salamangkero. Kaya lumapit siya sa pari, pumikit, at nagkontrahe. Ngunit walang bisyon na lumitaw. Nabigla ang pari at idineklarang wala siyang natanggap na basbas, kaya't natukoy siyang isang pambihirang classless hero. Agad na naglahong parang bula ang tuwa ng kanyang pamilya. Kumbinsidong sila'y nadaya at nakatakdang maging karaniwang tao lang ang kanyang kapalaran. Kinabukasan, nagsanay si Errol sa payak na pakikipaglaban gamit ang espada. Tiniyak ng kanyang mga magulang na hindi nila siya itatakwil. Sumagot siya na kaya naman niyang mag-isa at ayaw niyang maging pabigat, habang ang kanyang kapatid ay nangakong palagi siyang susuporta. Dahil sa kanilang pag-aalala, pinaalala niya na matagal na siyang nagsasanay ng eskrima sa ilalim ng kanyang ina, at bagaman wala siyang klas, maaari pa rin siyang maging kapaki-pakinabang. Sa kanyang isipan, itinuturing niyang napakasamang guro ng kanyang ina, sapagkat ang sobrang lakas nito ay palagi siyang napapalipad sa tuwing nagsasanay sila. Matapos niyang magpaliwanag, nagningning ang mukha ng kanyang ina sa tuwa sa kanyang karunungan, habang umasa naman ang kanyang ama na baka makahanap pa rin siya ng marangal na trabaho. Subalit dahil sa sobra nilang pag-aalaga, nainis si Errol at umalis upang mag-ensayo mag-isa. Pagdating niya sa training ground, nakita ni Errol ang dalawang estudyanteng may swordsman class na naglalaban gamit ang espada. Nang mapansin nila siya, tinanong siya kung bakit naroon siya kahit wala siyang class. Tahimik niyang sagot ay nais din niyang magsanay. Tinukso siya ng dalawa, sinabing sila'y naglalaro lamang ng espada dahil hindi na nila kailangang magsanay pa, gawa ng kanilang klas. Nagyabang pa sila, na magpapakita raw sila ng galing na dulot ng kanilang klas, at ipinagpatuloy ang laban. Habang pinagmamasdan sila, inamin ni Errol na napapahusay nga ng swordsman class ang kanilang galaw, at humiling na siya naman ang makaharap. Tinukso siya ng isa, sinabing napakalakas ng loob niyang maghamon ng walang klas. Ngunit iginiit ni Errol na hindi niya ito kailangan. Na-offend ang isa, at pumayag na lumaban para turuan siya ng leksyon. Bago magsimula, pinaalala ng bata kay Errol na tiyakin na aktibo ang kanyang protection blessing, ang likas na kalasag na bigay sa lahat ng sanggol at kusang nagre-recharge kapag hindi inaatake. Tiniyak ni Errol na hindi siya matitinag sa mga atake, at sinabihang maghanda ang kalaban. Galit na sumugod ang bata at humataw, ngunit madali itong naiparada ni Errol, na labis na ikinagulat ng kalaban. Umiwas si Errol sa kasunod na palo at gumanti ng kontra, nagdikit ang kanilang mga espada. Akala ng kasama ng bata ay nagbibiro lamang siya, at inudyukan itong tapusin na ang laban. Ngunit nagbabala ang una na hindi basta kalaban si Errol. Habang patuloy ang kanilang salpukan, napagtanto niyang hindi niya kaya ng mag-isa. Kaya tinawag niya ang kanyang kasama. Tumalon mula sa likuran ang isa, ngunit naramdaman iyon ni Errol at agad na umiwas.
Napansin niya ang kakulangan nila sa pagtutulungan, bagay na hindi naituro ng kanilang class, kaya sinunggaban niya ang pagkakataon. Nakita ng dalawang bata ang kanyang paglapit, ngunit biglang nawala sa kanilang paningin si Arol, lumitaw sa ilalim ng isa, at pinabagsak ito ng malakas na suntok sa panga. Nang bumagsak ang isa, sumugod ang kasama, ngunit nadapa ito sa katawan ng kaalyado, nagbigay kay Arol ng pagkakataon upang patumbahin din siya. Habang nakahandusay ang dalawa, kalmadong idineklara ni Arol ang kanyang panalo. Galit na tumutol ang dalawa, sinabing nadaya sila at hininging mag-rematch. Agad na pumayag si Arol, ngunit bago magsimula, isang batang nakatayo sa kanilang likuran ang nagbabala. Sinabi nitong walang silbi ang ganoong palusot sa tunay na labanan. Tinawag niyang kahihiyan ng mga eskrimador ang dalawa. Nang akmang sasalungat ang isa, agad siyang pinatahimik ng kasama, nabatid ang mataas na katayuan ng pulang buhok na batang ito. Lumapit ang pulang buhok kay Arol, at tinanong kung siya ba ang anak ng prinsesa ng espada, si Farah. Nang tumango si Arol, pinuri siya ng bata sa tibay ng kanyang eskrima, ngunit pinaalala na ang dalawang tinalo niya ay mga baguhan lamang. Itinaas nito ang espada at naghamon ng totoong laban, nangakong ipapakita ang tunay na kapangyarihan ng swordsman class. Nagbulungan ang mga nakatingin, iniisip kung siya ba ang anak ng kapitan ng seguridad ng nayon, si Evan. Kinumpirma ito ng bata, at naalala ni Arol na minsang nakipagsanib puwersa ang kanyang ama kay Farah upang pumatay ng mga halimaw. Habang tinitingnan niya, naisip ni Arol na masyadong gwapo ang batang ito kumpara sa magaspang na anyo ng kanyang ama, at nagtanong sa sarili kung siya rin ba'y magiging casing tikom balang araw. Nanginginig ang mga balikat ng bata habang ipinagmamalaki ang lakas at karunungan ng kanyang ama, ngunit nalungkot dahil sa kabila ng lahat ng iyon, si Farah pa rin ang itinuring na pinakamalakas na eskrimador ng nayon. Sa mga salitang iyon, napansin ni Arol na ang galit nito ay galing sa inggit sa kanyang ina. Nang mahuli ito, naguluhan ng pulang buhok at galit na tinanong kung ganoon din ang pananaw niya. Mariing sagot ni Arol na tunay ngang ang kanyang ina ang pinakamalakas sa nayon. Ngunit iginiit ng bata na namanan niya ang walang kapantay na talento ng kanyang ama, at idineklara niyang tatalunin niya si Arol upang patunayan ang karangalan ng kanyang pamilya. Matapos muling makabawi ng loob, sinabi ng bata na 1 taon na siyang swordsman at mahigpit na nagsasanay sa ilalim ng kanyang ama. Dahil dito, tiyak daw siyang hindi matatalo. Ngunit pinaalala ni Arol na siya rin ay nagsanay sa ilalim ng kanyang makapangyarihang ina, kaya hindi siya basta-basta matatalo. Itinaas nilang pareho ang kanilang espada, unang umatake ang pulang buhok. Napaparry at nakapagkontra si Arol, at nagsimula ang matinding tunggalian. Namangha ang mga nanunood na kahit walang class, kayang tapatan ni Arol ang bawat atake ng pulang buhok. Habang pinag-aaralan ang mga galaw nito, inamin ni Arol na mas malakas nga siya kaysa sa iba. Ngunit pinapadala siya ng galit. Hinintay niya ang pagkakamali, at sa oras na lumitaw ang butas, sinunggaban niya ito, ngunit gumamit ng twin slash ang pulang buhok, at naitulak si Arol sa pader. Nagulat ang pulang buhok na naparada ang unang hataw niya, ngunit ang pangalawa ay tumama kay Arol. Nawalan ng composure si Arol at tinanong kung anong kasanayan iyon. Ipinaliwanag ng bata na iyon ay isang teknik ng swordsman na hindi kayang harangin ng isang classless. Ngunit buong tapang na sinabi ni Arol na balang araw, matututuhan din niyang harangin iyon sa pamamagitan ng pagsasanay, bagay na iginalang ng pulang buhok. Makalipas ang ilang araw, nadatnan ng kanyang kapatid si Arol na natutulog pa ng tanghali na, at tinangka siyang gisingin sa pamamagitan ng halik. Ngunit bumangon si Arol bago siya mahalikan, at malamig na itinulak palayo gamit ang kanyang ulo. Na-offend ang kanyang kapatid at humiling ng halik na paghingi ng tawad habang siya ay lumalabas upang mag-almusal. Ngumiti ang kanilang ina habang inihahain ang pagkain. At sabay-sabay silang kumain. Tinanong siya ng kapatid kung muli ba siyang magsasanay, tumango siya. Naiinis, sinabi nito na magpahinga muna siya at hayaan siyang suportahan siya, ngunit hindi ito pinansin ni Arol at umalis. Nagtaka ang kapatid kung bakit araw-araw siyang nagsasanay simula nang umuwi siyang sugatan. Pinaamo siya ni Farah, na may ipinakitang lihim. Dinala siya nito sa labas at binuksan ng isang bowl na puno ng mga durog na espada, patunay ng walang humpay na pagsasanay ni Arol. Habang namamangha ang kapatid, ipinakita ni Farah ang kanyang pagmamataas dahil nakahanap ng inspirasyon ang kanyang anak mula sa pakikipagduel sa ibang bata.
Itinaas nito ang loob ng kapatid, bagaman nananatili pa rin ang pangarap niya ng isang mundong walang pinapaboran, kahit para sa mga classless. Ngumiti si Farah sa dakilang hangarin ng kanyang anak na babae. Samantala, sa kailaliman ng gubat, buong lakas na pinupukpok ni Arol ang kanyang espada sa punong may nakataling target. Pagkatapos, umatras siya at ginamit ang twin slash na kahawig ng sapulang buhok, ikinagalak ang kanyang pag-unlad. Naisip niyang sulit ang pagdanas ng pagkatalo, hindi niya alam na may isang goblin na palihim na nagmamasid mula sa mga palumpong. Bigla itong sumugod gamit ang pamalo, ngunit umiwas si Errol at tinamba ito gamit ang kanyang twin slash, sabay nagalak si Errol sa unti-unti niyang lumalakas na kakayahan. Ngunit isang dambuhalang nilalang ang biglang umatungal mula sa kanyang likuran. Lumingon siya upang tawagin ang gwardya ng nayon, ngunit bigla siyang natigilan ng makarinig ng nakakatakot na sigaw ng tulong. Nakilala niya ang tinig, kaya't iniwan niya ang balak na humingi ng saklolo, hinawakan ang kanyang espada, at dali-daling tumakbo sa gubat, pinapalakas ang loob na kakayanin niya. Habang papalapit sa pinagmumulan ng sigaw, sumilip siya mula sa mga palumpong at nakita ang pulang buhok, sugatan ng braso, at hinaharap ng isang dambuhalang hobgoblin. Agad niyang naunawaan, tulad niya. Nagsasanay din ang batang iyon, pinupuksa ang mga nagliparang goblin, at ngayon ay kinuha ng pinuno ang hustisya. Nang masukol na ng halimaw ang bata, lihim na pumosisyon si Errol mula sa likuran, inihanda ang kanyang atake. Pinakalma niya ang kanyang hininga habang nawawalan na ng pag-asa ang pulang buhok. Itinaas ng hobgoblin ang pamalo para sa huling hampas, ngunit sa isang iglap, napilasan ito ni Errol gamit ang twin slash. Bumagsak ang dambuhala, wala ng buhay, at ninamnam ni Errol ang kanyang kahusayan sa galaw ng teknik. Napatumba ang pulang buhok at bumagsak sa kanyang mga bisig, at agad na napansin ni Errol na wala na ang kanyang protection blessing. Tinanong ni Errol kung may dala ba itong banal na tubig upang gamutin ang sugat. Tahimik na tumingin ang bata sa nabasag niyang sisidlan sa lupa, kaya inialok ni Errol ang kanyang sarili, at matapos inumin iyon, nawala ang mga sugat, bagamat kumulo ang damdamin ng pulang buhok dahil sa sobrang layo na ng narating ni Errol kumpara sa kanya. Nang makabawi ng lakas, nagpasalamat siya kay Errol para sa tubig, ngunit muling tinanong tungkol sa kanyang nakamamanghang teknik. Kalmadong sagot ni Errol na iyon ay simpleng twin slash lamang. Hinamon siya ng bata, paano mo iyon nakabisado nang wala kang class, gayong hindi kayang gamitin ng karaniwang tao ang ganoong teknik. Ipinaliwanag ni Errol na pinanday niya ito sa walang humpay na pagsasanay, pinapahusay ang tiyempo at galaw ng paa hanggang maging likas na reflex. Dagdag pa niya, ang mismong bata ang naging pinakamahalagang kasangkapan niya. Sapagkat sa paulit-ulit na pakikipaglaban at pagdanas ng pagkatalo rito, natuklasan niya ang buod ng teknik. Nagitla ang pulang buhok sa rebelasyong iyon, at pinakinggan si Errol habang inaamin nitong pinakintab niya ang twin slash para lamang sa muling paghaharap nila. Humanga siya sa ganoong determinasyon at tinanggap ang hamon. Nang tanungin siya ni Errol kung sigurado siya, sagot ng bata na iyon ang pinakamaliit na maibabalik niya matapos siyang mailigtas at magamot. Namangha si Errol na marunong pala itong magbalik ng utang. Ngunit tinapunan lamang siya ng masamang titig ng pulang buhok. At doon, sabay nilang hinugot ang espada, humarap sa isa't isa, at parehong nagpakawalan ng twin slash sa parehong sandali. Nagulat ang pulang buhok nang may parada ni Errol ang dalawang atake, at agad siyang tinamaan ng hindi inaasahang ikatlong hiwa. Litong-lito, tinanong niya kung ano ang nangyari, at ipinaliwanag ni Errol na nagdagdag siya ng ikatlong slash. Mariing iginigiit ng bata na twin slice ang tawag doon, ngunit nilinaw ni Errol na dahil wala siyang nakatalagang class skill. Kaya niyang baguhin at angkinin ang teknik ayon sa kanyang kagustuhan. Inamin niyang iyon ang unang matagumpay na paggamit niya ng ikatlong hiwa, bagay na lalong ikinainis ng kanyang kalaban. Ipinilit ng pulang buhok na hindi dapat nalalampasan ang teknik ng isang eskrimador. Tugon ni Errol na patutunayan niya ito sa panibagong laban. Itinaas muli ng dalawa ang espada, at pinatatag ng pulang buhok ang sarili, kumbinsidong mas mabilis siya kaysa kay Errol. Sa kanilang palitan ng mga twin slice, maingat niyang binantayan ang ikatlong hiwa, ngunit dumating ang huling slash na may nakakagulat na bilis, at nalampasan pa rin siya, tuluyang napadapa kahit nakagwarda. Habang nakatutok ang espada ni Errol sa natatalong kalaban, idineklara niyang iyon ang hindi may iwasang kahihinatnan.
Hiniling ng pulang buhok na ipaliwanag kung bakit napakabilis ng ikatlong hiwa. Sagot ni Errol, natutunan niya ito mula sa kanya, sa pamamagitan ng sinasadyang pagpapabagal ng unang dalawang atake at pagtutok ng lahat ng lakas sa ikatlo. Nahuhuli niya ang kalaban ng walang paghahanda. Wala nang magawa ang pulang buhok kundi magngalit ng ngipin sa pait ng pagkatalo, habang si Errol ay umalis na tagumpay. Makalipas ang ilang araw, habang kumakain ng hapunan, ibinalita ni Farah na umalis na si Evanson upang magsanay sa Brea. Nabigla si Errol at tinanong kung ano ang Brea. Ipinaliwanag ng kanyang ina na ito ang lungsod ng mga espada. Idinagdag pa niyang minsan siyang nagsanay doon sa isang guild bago siya ikasal. Dahil dito, nabuhayan ng inspirasyon si Errol at ninais na marating ang Brea upang lubusang maipamalas ang kanyang kakayahan bilang isang classless hero.